Panginoong Yahuwah, amang pinakamakapangyarihan sa lahat, kami po ay sama-samang lumalapit at tumatawag sa iyo. Nag-aalay ng aming taus-pusong pasasalamat sa lahat po ng iyong mga kabutihan sa amin, sa iyong pag-iingat, at mga biyaya na aming tinatanggap mula sa iyo. Salamat po ng napakarami. Binigyan mo po kami ng pagkakataon na muli pong makapag-ipon sa pagkakataong ito upang makapakinig ng iyong mga aral at paalaala. Ama, kami po ay humihingi ng tawad sa aming mga nagawang pagkukulang. Muli mo pong tanggapin ang bawat isa sa amin. Pakibasbasa mo po kami sa aming gagawing pag-aaral ng iyong mga salita. Pakibasbasa mo po ang iyong lingkod na maghahayag ng iyong mga katotohanan. Bawat isa po sa amin, makinig mabuti at amin pong masalamin ang aming mga sarili at naway lagi naming matupad ang iyong kalooban. Ama, ikaw na pong bahala sa bawat isa sa amin. Pagalingin mo po ang mga may karamdaman. Lunasan mo po ang mga suliranin ng bawat isa. At tulungan mo po kami manitiling malusog ang pangangatawan, malayo sa anumang sakuna. At higit sa lahat, lalo mo pong pagyamanin ang aming pananampalataya. Sumasampalataya po kami, Amang Yahuwah, na tinanggap mo na po ang aming panalangin. Naway pakitanggap mo rin po ang aming handog. Lahat ng ito po aming hinihiling sa pangalan po ng Panginoong Yahusha na aming dakilang tagapagligtas. Amen. Aral ng ating kaligtasan, unawayan ang dinggin. Ihayag na may kagalakan ang mga naiyahuman. Magsinawit ng pagpupuri sa pag-ibig ng Ama. Ibigay tunganan niya ang Panginoong Yahusha. At ngayon natin ingatan ang pangalan ng dakila, hanggang sa kasinan, upang siya ay Mga kapatid, tayo po ay gaya ng naipanalangin ng ating kapatid ay lubos na nagpapasalamat sa ating Diyos na si Yahuwah. Dahil sa magpahanggang ngayon, tayo po ay kanyang pinapayagang matipong muli kahit na tayo po ay nasa iba't ibang oras siguro at iba't ibang dako na sumusubaybay sa ating ginagawang laging pagsamba sa Panginoon Diyos. Ang paksa po natin ay Pasko, isang pagdiriwang na nagbibigay inspirasyon sa nagpapahalaga nito. Alam nyo mga kapatid, alam naman natin ito lahat. Dati nung tayo po'y kabilang pa sa Iglesia ni Cristo, na ang tawag na iba ngayon na Iglesia na ni Manalo, sapagkat ang nasusunod, yung utos na ni Manalo, hindi na ang Kristo Di ho ba? Pagpasensyahan po tayo ng mga kapatid nating dati sa Iglesia ni Cristo daw. Alam nyo, tayo noon ay ating kinukundina yung mga pagsisilibra ng mga tao na mga iba sa kanila ay kamag-anak pa nga natin kaibigan pa natin tungkol po dyan sa Christmas o Pasko na hindi man lang natin inuunawa kung bakit nila ito pinapahalagahan. Napakabilis po nating humatol Di ho ba? Imbis na tayo ay mag-ukol ng panahon at ng ating pong pag-aaral, bakit kaya ganito ang kanilang paniniwala? Bakit ganito ang kanilang mga naging tradisyon? Pag sinabing tradisyon, yun ang kanilang kinamulatan. Kasi nga, sa Katoliko, ako bilang isang Katoliko, dati pinanganak ako Katoliko, nagising akong nagpapasko, nakikipasko ako, nakikipagkaroling pa nga kami. Yan ang totoo. Sapagkat kung anong kinagis na natin, yun po ang ating gagawin. Yun ang ating nakita sa ating mga magulang, yun ang ating ginagawa. Di po ba?
mga kapatid. Kaya kung atin pong babalikan na nakaraan, ang totoo, tayong mga dating iglesia ni Kristo, hindi nagiging fair sa iba, sa ating kapwa-tao. Manapa, tayo po ay laging kinikriticize natin sila eh. Lagi natin pinupulaan sila. Itong mga taong ito, hindi ito maliligtas eh. Bakit? Sapagkat sila ay nagsiselebrate ng Pasko. Di po ba, mga kapatid? Yan naman talaga ang totoo eh. At tingin natin sa ating mga sarili ay nakatataas kaysa sa kanila. Nasa isip natin, tayo lagi tama, tayong nasa katotohanan, tayong ililigtas. Ito mga nagsiselebrate ng Christmas na ito, nako, dagat-dagat ang apo itong mga ito. Pero, nang tayo po ay ibinukod na ng Diyos, naging eklesya ni Yahushua na tayo, kahal ni Yahushua, mga taong tinipo na para sumunod na sa Kristo, abay natuto na tayo. Anong ating natutunan? Yung nakasulat sa gawa. Basahin natin. Ito nakasulat, mga kapatid. Sa gawa 17 Gs, kinagabihan, pinapunta ng mga mananampalataya sina Pablo at sila sa Berea. Pagdating nila roon, pumunta sila sa sambahan ng mga Hudyo, mas bukas ang kaisipan ng mga taga-Berea kaysa mga taga-Tesalonica. Gustong-gusto nilang makinig sa mga itinuturo ni na Pablo at araw-araw nilang sinasaliksik ang kasulatan para tignan kung totoo nga ang mga sinasabi ni na Pablo. Marami sa kanila ang sumampalataya kabilang dito ang mga Gregong babae na kilala sa lipunan at mga Gregong lalaki. Binasa natin ay pahayag ito sa Aklat ng Gawa, Bagong Tipan. Tumutukoy ito sa panahon ng Apostol Pablo. Nangangaral po ang Pablo na apostol. Nakarating sila doon sa Berea. Ang mga taga-Berea, na mga taga-pakinig, iba ang klase ng kanilang level ng pagkaunawa. Mas bukas ang kanilang kaisipan. They are open-minded kumpara sa mga taga-Tesalonica. Anong kahayagan ng kanilang pagiging open-minded? Gustong-gusto nilang makinig sa mga itinuturo ni na Pablo. Naroon yung eagerness sa pakikinig. Kaya tayo man dapat magkaroon ng eagerness sa pakikinig ng Ebanghelyo eh. Gaya nitong mga taga-Berea. Pero hindi lang yun po ang kanilang ginawa. Nakinig na at ang ginawa nila, araw-araw nilang sinasaliksik ang kasulatan para tignan kung totoo nga ang sinasabi ni na Pablo. Ibig sabihin, kinounter-check nila ng mga taga-Bereano ang itinuro na kanilang napakinggan mula kay Apostol Pablo. Bakit nila in-examine o sinaliksik ang kasulatan? Para matyak nila kung tama nga ang itinuro ng Apostol Pablo. Tayo naman, sa totoo lang nung iglesia pa tayo ni Kristo, kung ano lang pong ituturo sa atin, yun na lang ang baon-baon natin. Yun ang ating pinaka-take away, take home natin yon. At yun ang ating pinaniwalaan na hindi natin inaalam, tama ba yung itinuro sa atin sa kapilya? Hindi, hanggang sa tumagal, tumanda na, namatay na, nataglay ang ganong paniniwala. Pero ang mga taga-Berea, hindi ganon. Maging tayong mga iglesia ni Yahushua, hindi tayo ganon. Lagi tayong mapagsiyasat. Ano naging resulta nung masiyasat na ng mga taga-Berea ang itinuro ng Apostol Pablo na yung pala'y totoo sapagkat yun ang totoong nakasulat sa Biblia? Naging magandang resulta. Marami ang sumampalataya sa itinuro ng Apostol Pablo. At teka muna, anong klaseng mga tao yung mga sumampalataya? Gullible? Mga taong mga uto-uto o madaling mapaniwala? Hindi. Mga taong kilala pa sa lipunan, mga Gregong babae, Gregong lalaki. Kaya tayo man ganon din. Di ba? Bakit kaya may Christmas? Bakit sila nagpapahalaga? Ba't ang saya-saya nila pagka Christmas? Sabi nga po ng isang kilalang singer sa atin sa Pilipinas na tuwing Kapaskuhan ay sikat yung kanyang kanta. Ang sabi niya, you know, the spirit of Christmas is giving and sharing what we have to those who lack needs. Na wala kulang ang pangangailangan nila. Di ba? Sharing and giving. Yun ang spirit nila.
Pero mamaya, ating liliwanagin pa sa punto de vista ng iba pang mga Bible scholars. Pero ang tanong po natin, mga magulang at mga mahal na kapatid, dahil ba tayo ay hindi nakikiisa sa December 25th na yun ang kanilang di umano ay para sa birthday daw ng Kristo, tayo ba ay hindi na natin sila irerespeto? Next slide, pakinggan natin ito. Unang Pedro 2:17. Ito, igalang nyo ang lahat ng tao at mahalin nyo ang mga kapatid ninyo sa Kristo. Mamuhay kayo ng may takot sa Diyos at igalang ninyo ang emperador. O ano sabi ng Biblia? Igalang nyo lahat ng tao. Kaya kahit na iba ang kanilang belief, iba ang kanilang mga tradisyon, iba ang kanilang mga gawaing kaugnay ng paglilingkod sa Diyos, igalang pa rin natin, mga kapatid. O ano pang bawal? Ito, 2:1, Aklat ng Roma, paghahayag ng Apostol Pablo. Next slide. Ito pang sabi riyan Di ba? Ito, mga kapatid. Ngayon, masasabi mong dapat lang hatulan ang mga taong ito dahil sa kanilang kasamaan? Yan ang tanong ni Pablo. Masasabi mong dapat lang hatulan ang mga taong ito dahil sa kanilang kasamaan, pero maging ikaw na humahatol ay walang maidadahilan. Sapagkat sa iyong paghatol sa iba, ay hinahatulan mo rin ang iyong sarili dahil ginagawa mo rin ang mga bagay na yon. Naku po, ayan ang isa sa mga kahayagan na para tayo naging hipokrito, mapagpaimbabaw. Bakit? Hinahatulan natin dati nung tayo iglesia pa ni Kristo. Yang mga nagsiselebrate ng Christmas, December 25 daw, kapanganakan ng Kristo. Dagat-dagatan nga po yung mga yan. Yan ay mga taong hindi sa Diyos yan. Ano sabi ni Pablo? Maliwanag. Ikaw na humahatol ay walang maidadahilan sapagkat sa iyong paghatol sa iba, hinahatulan mo rin ang iyong sarili. Bakit? Dahil ginagawa mo rin ang mga bagay na yun. Di ba totoo nga naman yun? December 25, saan nagpupuntahan yung mga iglesia ni Kristo? Sa mall. Ang iba umiikot pa sa subdivision para tignan yung mga Christmas lights. Di ba? Ang gaganda ang wika. Dumayo tayo doon. Tingnan natin. Feel natin ang atmosphere ng Christmas na mga taga-sanglibutan. Ang tawag natin dati, di ba? Nag-i-enjoy naman sila. Pupunta ron sa mall. Nako, Christmas, may Christmas ngayon ang Katoliko. Nandoon sila. Dapat sa inyo, tumigil na lang sa bahay. Kaya nga ang sabi ni Pablo, sa paghatol nyo sa iba, hinahatulan nyo rin ang sarili nyo. Dahil ginagawa rin naman ninyo mga bagay na yon na kanilang ginagawa. So, di ba totoo yun? May Christmas gift pa kayo. Mayroon kayong ano ba yung tawag dito? Yung exchanging gift ninyo. Tinataon nyo ng December 25. O, di ba? Meron pa kayo, ngayon, ito pa nga sabi ng iba, kung kayo hindi nagsiselebrate ng Christmas, bakit tinatanggap ninyo na mga iglesia ni Kristo yung Christmas bonus? Ibigay nyo na ang Christmas bonus. May kantang ganun O, kinakanta nyo yun Gustong-gusto. Dapat tanggihan nyo. Hoy, pasensya na po sa aking empleyado. Ako po iglesia ni Kristo Hindi ako po pwedeng tumanggap niyang Christmas bonus. Pero tinatanggap. Yan ang sinasabi ni Pablo. Mga ipokrito, di ba hinahatulan niyo yung iba, pero ginagawa naman ninyong ginagawa nila. Kaya ngayong tayo, iglesia na ng ating Panginoong Yahushua, open-minded na tayo, mga kapatid. Huwag natin silang hahatulan. O maging fair tayo sa tao. Irespeto natin ang kanilang pananampalataya sapagkat ang iba sa kanila ay kamag-anak natin, kaibigan natin. Huwag nating saktan ang damdamin nila, mga kapatid. Open-minded na tayo ngayon Di ba? Ngayon, ayon po sa paniniwala ng kapwa nating tao na dapat nating respeto, di ba? Ano ho ang kanilang paniniwala tungkol sa Kristo pagdating sa kapanganakan niya? Ito, next slide. Basahin natin ito. Mahaba-haba ito Kaya bibilisan lang natin, no? Sa TBO-BIC, the body of believers in Christ, ang sabi, like every other baby, he was birthed in groanings, blood, and cries. Katulad ng ibang mga sanggol, siya ang Kristo, siya ay isinilang sa mga daing, dugo at sigaw. Di ba? Pagka nanganganak ay dumadaing, sumisigaw, may dugong lumalabas sa sinapupo doon sa puwerta ng isang ina. In a manger,
His audience was mainly lambs. Isipin ninyo, ang nandoon lang, yung lambs, mga lambs. But heaven's light shone, and we heard the angels sing, Hosanna, blessed be the name of our King. Centuries later, the birth of Yahushua, the anointed, the Messiah, or the Christ, is still a memory we can't do away with. What happened 9 months after the word of the Lord came unto Mary on that day is of eternal relevance to the world and all humanity. It is celebrated every 25th of December all over the world. But why? Not just why December, but also why celebrate it at all? Is Christmas beyond a dogmatic celebration? Self-explanatory na po yan. Yan bang Christmas o Pasko ay higit sa pandoktrinang selebrasyon? Next slide. Ito ang ating mababasa. Pakinggan po natin, mga kapatid. Ayan, the body of believers in Christ. Christmas as a holiday. Christmas as a traditional holiday date back as far as 273 AD. 2 pagan holidays were celebrated on that day to honor the sun. So this holiday might have started then to counter these festivals. Some people still feel uncomfortable because of this, but many will agree that the gospel does not just transcend culture, it also transforms it. A theologian once said, we hold this day holy, not like the pagans because of the birth of the sun, but because of him who made it. Meanwhile, it is agreed that by the Western Church that March is the Annunciation or Immaculate Conception of Yahushua in Mary's wombs. Kaya para sa Western Church, maaring March ang kapanganakan ng Kristo. Di po ba? Evergreen trees, yung mga habang panahong berde na mga punong kahoy, are used to symbolize eternal life. Candles to symbolize Christ as the light of the world, who holy stands for the thorns and the crown, red for the blood and death, and the gifts to remind us of the gifts given to Yahushua as a baby and how he is God's saving gift to the world. Next slide. Ito pa pong ating mababasa, mga kapatid. Next slide. Ayan. Tuloy lang natin. The body of the believers in Christ. Christmas beyond the holiday. No matter our reasons for celebrating Christ's birth, anuman ang rason natin sa ating pagsisilibra sa kapanganakan ng Kristo, what should be the most important is that it is a remembrance of Christ's birth. Para sa yung ating binabasang yan, pahayag po yan ng mga ibang mga mananampalataya. Ano po? Ang sabi nila, what should be the most important is that it is a remembrance of Christ's birth. Tama nga naman, di ho ba? Ano man petsa po yan? Di ho ba? Yan ang mahalaga po rin ay we are celebrating to remember Christ's birth. We can gather to eat chickens, celebrate with extended families. Pwede tayong magtipon-tipon kumain ng manok. Naluto, siyempre, adobo, kung ano man yan. Di ba yan ang ginagawa nila? Pero sa atin, bilang iglesia na Yahushua, ano man ang meron tayo. Kasi sa atin, para sa atin po, to remember our Lord Yahushua is to remember His birth and death. How should we remember our Lord Yahushua according to the scriptures? Mabuhay tayo ng ayon sa kalooban niya. Di ba? Kapag ating sinusunod ng kalooban niya, yun ang pagre-remember na tama sa kanyang kapanganak at kamatayan niya. Di po ba? Tuloy nga natin itong ating binabasang ito. We can gather to eat chickens, celebrate with extended families, do charity. Yun nga sabi, no? Do charity, giving and sharing to all those people who are needy. Have church meetings. Nagmi-meeting sila sa kanilang, yan nga, iglesia, the gathering of the faithful believers of our Lord Yahushua. But we must always remember that the reason for the season is that Christ came as was prophesied. Ang dahilan ng kanilang pagsisilibra ng Christmas ayon diyan sa ating binabasa, ang Kristo'y dumating ayon sa hula. The question to ask is, why only the 25th of December? Ang tanong na dapat na sagutin, bakit po ang wika ay December 25 lang? Of course, the kind of celebration that occurs on the 25th of December can happen only once a year or at the most twice. We cannot travel down home.
kill animals, decorate houses, and have large feasts every time. However, the truth is Christ's incarnation has an eternal relevance to us. So our celebration of it should be eternal. Kaya ang celebration daw tungkol sa Kristo ay dapat ay pangwalang hanggan, tuloy-tuloy. In other words, the birth of baby Yahushua should be celebrated by everyone who has enjoyed the salvation He brought every day. O, kita niyo ang punto de vista ng iba? Na kahit na hindi natin sila kapanampalataya, ang sabi nila ay maliwanag. Ayan, the birth of baby Yahushua should be celebrated by everyone who has enjoyed the salvation He brought every day. Kaya yung mga taong nakinabang sa kanyang pagtubos, ano yun po ang mga tagasunod niya na sinunod ang kanyang utos, nagbagong buhay, na natiling sumusunod, yun ang mga taong tinubos. Hindi yung kasama lang sa isang grupo na nagbasa ng Biblia, sila raw yun. Hindi po. Ang tunay na tinubos, yung mga taong nakinig sa aral ng Kristo, sumampalataya, ibinuhay ang aral, nagbagong buhay. Yun ang tunay na tinubos. Hindi yung sila kasama sa grupo, pero sila nag-aaway-away. Sila ay kasama sa grupo, sila ay mahilig sa marites. Sila ay kasama sa isang grupo, hindi naman nag-iiral yung ika nga ay pag-ibig, kundi takot ang umiiral doon. Baka sila ay pag nagsalita ng kontra sa doktrina nila, iuulat sila ng kanilang kasama o kapatid nila. Hindi ganon ang tunay na tinubos. Ang tunay na tinubos, inuulit natin, nakinig sa aral ng Kristo, sumampalataya, nabautismuhan, ibinuhay ang aral ng Kristo. Yun ang tinubos. Saan ka man nandoon? Kaya dito sa atin walang membership. Ang sabi ng Kristo, ibig mo bagang maging alagad ko? Katumbas, ibig mo bang maligtas ka? Okay. Ano ang dapat gawin? Okay, itanggi mo ang iyong sarili, pasanin mo ang iyong krus, sumunod ka sa akin. Huwag kang susunod sa leader ng ibang relihiyon, sapagkat pag sumama ka sa religious organization, ang masusunod doon, yung rules o tuntunin ng mga leader kung sino man yung leader. Hindi ang aral ng Kristo ang masusunod doon. Kaya nga tama po yun, no? Kaisa pala natin ito. In other words, the birth of the baby Yahushua should be celebrated by everyone who has enjoyed the salvation He brought every day. Not just every day, but an hour, minute, and second. Isipin ninyo, ako isang ayon dito sa binabasa natin ito eh. Sa bawat segundo, minuto, at oras, every day, atin po na alalahanin ang kapanganakan, ang buhay at kamatayan din ng ating Panginoong Yahushua. Ako na may nagtataka sa Iglesia ni Cristo. Siniselebrate yung kamatayan ng Kristo. Di ba? Kaya meron silang Santa Cena. Alam ba yung picture kung kailan siya namatay? Hindi. Ba't yung siniselebrate? O ba't naman pagka ang iba'y nagsiselebrate ng December 25, pinupunan ninyo, hinuhusgahan ninyo, kinikriticize ninyo, hinahatulan ninyo, sasabihin nyo, hindi sila maliligtas. Huwag na yung petsa. Ang importante, the birth of our Lord Yahushua. Yun ang siniselebrate ng mga tao. Hindi po ba? Yun ang importante dun eh. Because He brought salvation. Kaya every second, minute, hour, and every day, we have to celebrate not only the death of Christ, His life, and His birth as well. Kailangan nating i-celebrate yun. How? Sundin ang kalooban niya. Pero mamaya, mga kapatid, ating maintindihan. Saan pa talaga? Galing yung December 25 na yan. Tuloy muna natin ang basa dito. This definitely cannot be a festival but in our hearts. Okay, kita ninyo? Kaya, ang sabi nga nung singer na yon, ang Christmas is in our heart. Kapag Katoliko siya eh. Kaya ang sabi niya, Christmas is time, is a season of giving and sharing, and Christmas is in our hearts. Kaya tama rin itong sinasabi nito eh. Di ba? We should always sanctify our thoughts in reverence of what He has made available. The communication that proceeds out of our mouths should show that indeed the Savior is perfect. His sacrifice is complete. And those who receive Him shall never perish. Sang-ayon ako dyan sa binabasa natin ito na isang aklat ng referensya na ito, mga kapatid. O kayo ba ay sang-ayon din dyan?
ay dapat lang tayong maging open-minded. Yan nga ang sinasabi natin eh. Let us all be open-minded. Next slide pa po. Ito pa, babasahin natin. Ang sabi nga eh, how do others, believers of our Lord Yahushua, perceive His birth? Ito pa. Anyway, nabasa na po natin yan, ano? Ito. Punta na tayo rito. Nabasa na pala natin yan. Puntahan na po natin ngayon itong pahayag ng Apostol Pablo. Hindi tayo kaisa sa December 25th bilang kapanganakan di umano ng Kristo. Sapagkat kung December 25th, alam nyo sa Europe at saka sa Middle East ay napakalamig. Kaya maaring ang kapanganakan niya katulad ng binasa natin ay maaring sa panahon na ng konting nagtatag-init na. Kung hindi March, April o May. Di po ba? Uy, bakit po kapanganakan niya ay 20th? Samantalang ang Kristo ay pinanganak ng 4th century, ade. Kailan siya pinanganak? Nung namatay na itong si King Herod. Kaya bumalik sila doon sa Jerusalem, di ba? Sapagkat pumunta na sa Egypt, sapagkat gusto silang patayin eh. Ngayon, bakit naman December 25th? Kasi alam nyo, mga kapatid, kaya po December 25th may dahilan. Ano dahilan? Kasi sa Europe po at sa Middle East, ang mga pagano, ang sikat doon, ang talagang most celebrated na anniversary o selebrasyon ng mga pagano ay yung tinatawag nila na Dies Natalis Solis Invicti. Na ano ibig sabihin po yan? Birthday of the Unconquered Sun. Yan ang sinicelebrate sa 25th of December ng mga paganong taga-Europe at Middle East. Ito namang kumutya ng sikat na petsa, December 25th, selebrasyon ng kanilang Sol Invictus, yung sun god nila, di po ba? Doon sa Europe at Middle East. Aba, ito namang si Constantino, para sumikat ang Kristyanismo, ayun ang ginawa niya. Gawing birthday ng Kristo, December 25th. Magrereklamo ka ba noon? Patay ka pag nagreklamo ka. Kaya yun ang dahilan, kaya lumaganap ang December 25th. Kinalakhan na ng mga tao, pinanganak na Katoliko. Yun ang sineselebrate na. Hindi tayo kaisa doon sa kanilang December 25th na kapanganakan daw ng Kristo. Di ho ba? Hindi tayo kaisa doon. Bakit? Sapagkat yung po ay birthday ng pagano na Diyos ng mga tao noong panahon sa Europa at maging sa Middle East. Saan tayo po, mga kapatid, dapat na manindigan? Sa panig ng Biblia. Teka muna, kumot sila ba ay kanilang sinicelebrate ang 25th ng December bilang birthday ng Kristo? Hahatulan na natin? Huwag natin hahatulan. Sino tayo para humatol? Tinabang sasabing dagat-dagatang apo sila? Huwag, open-minded na tayo. Hindi natin papel para humatol. Pag hinatulan natin sila, hahatulan din tayo. Gaya ng paghatol natin sa kanila. Anong naging damdamin ni Pablo? Sa ibang mga mangangaral, na bagamat ng kanilang mga belief o pananampalataya ay maaaring iba kaysa itinuro ng Apostol Pablo. At maaaring yung kanilang dahilan sa pangangaral ay dahil sa kanilang personal na motibo o masamang motibo. Basahin natin ito. Next slide. Sa Filipos, ito nakasulat. Mga kapatid, totoong may ilan dyan na nangangaral lang tungkol kay Kristo o sa Kristo dahil naiinggit sila sa akin at gusto nilang ipakita na mas magaling sila kaysa akin. Nako, teka muna, tigil muna natin ito. Magandang pag-aralan ito. Ang nagsasalita rito si Apostol Pablo. Alam ba niyo kung saan siya nandoon noong kanyang isulat itong para sa mga taga-Pilipos? Nakabilanggo si Pablo. Sabi ni Pablo, sa mga taga-Pilipos, sulat niya ito eh. Pinadala doon sa mga taga-Pilipos. May ilan ang wika diyang nangangaral lang tungkol sa Kristo dahil naiinggit sila sa akin. Gusto nilang ipakita na mas magaling sila kaysa akin, sabi ni Pablo. Tuloy natin ang basa. Ngunit, may ilan din namang tapat ang hangarin sa pangangaral. Tama nga naman. Meron naman panahon ng Apostol Pablo, tapat naman ang hangarin nila sa kanilang pangangaral ng Ebanghelyo. Ito, nangangaral sila dahil sa pagmamahal. Tama nga naman, di ba? Totoo. Nangangaral sila dahil sa pagmamahal. At alam nilang dinala ako rito ng Diyos para ipagtanggol ang magandang balita. Sabi niya doon sa mga nangangaral dahil sa pagmamahal,
ang sabi ni Pablo, alam din nila, yung mga taong nangangaral dahil sa pagmamahal, alam din nila na ako'y dinala rito. Ibig sabihin, pinayagan siya ng Diyos na mabilanggo para ipagtanggol ang magandang balita o ang mga salita ng Diyos. Tuloy natin. Ang mga taong naiinggit ay hindi tapat sa pangangaral nila tungkol sa Kristo. Yun na nga po. Mga katulad ng pag hindi tapat sa pangangaral tungkol sa Kristo, ang pangangaral nila tungkol sa Kristo, mali. Di ba? Lihis sa katotohanan. Ano pa sabi? Ginagawa nila ito dahil sa pansariling hangarin. Personal gain. Kasi nagiging commercialize yung December 25th. Magbebenta ng mga iba't ibang palamuti, iba't ibang mga kasuotan para sa kanilang kapaskuhan. Di commercialization. O di ba? Ang mga tao ang sabi nga nainggit dahil sa pansariling hangarin. Kaya tuloy, ay po dito kay Constantino, talagang siguro pinahintulot din ng Diyos na mangyari yan, na diniklara ni Constantino noon, December 25 ang kapanganakan ng Kristo, hanggang ngayon dala-dala ng mga taong nag-celebrate niyan, huwag pa rin natin silang hatulan. Inaakala nilang lalo pang madadagdagan ng mga paghihirap ko sa bilangguan dahil sa ginagawa nila. Sabi ni Pablo, dahil sa mga ibang mga ngangaral na hindi naman tama ang pinangangaral, akala nila lalong madadagdagan ang paghihirap niya sa pagkabilanggo niya. Pero ito, sabi ni Pablo, ito sana maging damdamin din natin. Pero walang anuman ang lahat ng yun sa akin. Nagagalak pa nga ako sa mga pangyayari dahil kahit papaano na ipapangaral nila o na ipapangaral ang Kristo. Tama man o mali ang hangarin nila at patuloy akong magagalak. Ang tanong natin, anong dapat natin maging damdamin tungkol sa mga nagse-celebrate ng Christmas? Bagamat hindi tayo kaisa sa December 25th na yun ang pesa daw ng kapanganakan ng Kristo. Mga kapatid, kahit na ano man ang hangarin nila, masama man o tama o mali ang hangarin nila, pansarili man ang hangarin nila sa pangangaral o dahil ba sa negosyo, sabi ni Pablo, kahit paano. Ayan, nakasulat. Nagagalak pa nga ako sa mga pangyayari dahil kahit papaano na ipapangaral ng Kristo, tama man o mali ang hangarin nila. Patuloy ako nagagalak. Kaya mga kapatid, huwag tayong maging judgmental. Maging open-minded tayo, mga kapatid. Unawain natin sila. Huwag natin silang ituring na mas magaling tayo kaysa kanila. Huwag po. Ang diwa ng tunay na kayahusya, kabilang sa kanyang iglesia o kahal, magalang sa kapwa, irrespective of their faith and belief, ano man ang kanilang tradisyon, kultura, igalang natin. Bahala ang Diyos sa kanila, mga kapatid. Wala tayong karapatang humatol sapagkat tayo po hindi tagahatol. Ngayon, puntahan natin, mga kapatid, yung caroling. Dati kumakanta ko Holy Night, di ba? Nangangaroling kami. Holy Night, kinakanta namin yan. Silent Night, kinakanta namin yan. Minsan, 6 kami, 7 kami. Pinaghahatian namin yung kinikita namin, yung ibinibigay ng mga bahay-bahay, may-ari ng bahay na amin pinupunta para mag-caroling. Ako bilang Katoliko, naranasan ko talaga yun. Ngayon, tingnan natin. Doon ba sa awitin nilang Holy Night, Silent Night, masama ba ang mensahe? Alam niyo bago natin ito basahin, mga kapatid? Ang masama ito yung ituro nila ng Kristo hindi pinanganak. Tutol ako doon. Pero kahit na December 25th, at yun ay paganismo nga, kahit paano pinangangaral nila, pinanganak ang Kristo. O di ba, mga kapatid? Yan ang open-mindedness na kailangan natin mataglay. Ngayon, puntahan natin ang lyrics. Tingnan natin, let us see the lyrics of Holy Night. Kung ito ba ay labag sa Biblia o ayon sa Biblia. Ayan, hindi ko nakakantahin Holy Night, the stars are brightly shining. It is the night of the dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till he appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices. For yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees,
O hear the angel voices. O night divine, O night when Christ was born, O night, O holy night, O night divine. Ayun ang nakasulat yan. Ang dapat nating mapansin, O holy night, hindi naman banal yung gabi. Ayun ay ano lang yan, ika nga ay figure of speech. Sapagkat the stars are brightly shining. Why? Because it is the night of the dear Savior's birth. Okay, tandaan natin ha. At ang sabi pa diyan, a thrill of hope, the weary world rejoices. Ngayon, mamaya babalikan natin yan. Punta naman natin ang lyrics ng Silent Night. Silent night, holy night, all is calm and all is bright. Round yon virgin mother and child. Binabagin ditong virgin. Sino yan? Si Maria. Virgin ba si Maria? Totoo naman talaga eh. Kaya tama ang lyrics. Holy infant, so tender and mild. Holy infant. Hindi ba tama din yun? Hindi ba ang Kristong, yung babyng Kristo, banal? Naglumaki banal hanggang sa siya ay ipinakoy banal. Umakyat sa langit ay banal. Kaya tama rin ang lyrics eh. Hatol tayo ng hatol. Tuwang-tuwa naman natin pakinggan yan, di ba? Minsan sa ating pagdadrive, lalo pagka December, nagpi-play yung Holy Night, mga Pasko, pamaskong kanta. Tuwang-tuwa naman tayo makinig. Ako natutuwa ako makinig eh. Di ba? O ba't natin nahatulan yung mga yan? Ang tama naman pala yung lyrics. Holy infant, so tender and mild. Sleep in heavenly peace. Sleep in heavenly peace. Silent night, holy night. Shepherds quake at the sight. May binabagit ng mga shepherds quake at the sight. Ibig sabihin, may mga pastol doon, nung tagpo sa lugar na doon ipinanganak ang Kristo. Glories stream from heaven afar. Heavenly host, sing hallelujah. Christ the Savior is born. O, di ba? Ngayon, mga kapatid, ating pupuntahan ang Biblia. Yan bang lyrics na yan ay tama? Next slide. Biblical ba yan? Eto po. Basahin natin. Next slide po. Ipinanganak si Yahusha sa bayan ng Bethlehem sa lalawigan ng Judea. Doong si Herodes ang hari. Isang araw, dumating sa Jerusalem ang ilang taong dalubhasa galing sa silangan. Nagtanong sila, saan ba pinanganak ang hari ng mga Hudyo? Nakita namin ang kanyang bituin sa silangan at naparito kami upang sambahin siya. Ayun. Ayun, nakita nila yung bituin. Oh, teka muna, saan ba yung ating Holy Night? Let us go back to Holy Night. Nakita nilang bituin, ha? Ayan, oh. Ayan, the stars are brightly shining. O di, let us go back to the book of Matthew. The stars are brightly shining. Let us go back to Matthew. Ayan, kung babasahin ko na lang po ito sa English. Alam nyo, sapagkat ang Silent Night ay sa English, you know? Ang sabi rin, let me read this in English. Now, when Yahusha was born in Bethlehem of Judea, in the days of Herod the king, Herod the Great, Magi, wise men from the east, came to Jerusalem asking, where is he who has been born King of the Jews? For we have seen his star. O di tama, the star are brightly shining. O di tama po yun. Di ba? O eto pa, next slide. Ito po nakasulat. Punta naman natin sa Luke. Ayan, basahin ko na lang sa English, sa Tagalog nandiyan. There were some shepherds. Nako, let us go back to Silent Night. May mga shepherds po. Puntahan natin ang Silent Night na yon. Ayan, there very world rejoices. Ayan sa Silent Night, shepherds quake at the sight. Ibig sabihin, dito, there were some shepherds. Di biblical yung lyrics na yan. Ilang bahagi dyan sa Silent Night at saka sa Holy Night. Ba't natin sila pupulaan? Let's go back to verse Luke 2:8-14. Ayan. In that part of the country who were spending the night in the field, taking care of their flocks, an angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone over them. They were terribly afraid. But the angel said to them, don't be afraid. I am here with good news for you, which will bring great joy to all people. O di ba binanggit ni kanina, nagkaroon ng joy sa weary world? Biblical po yun eh. Di ba? This very day in David's town, your Savior was born, Christ the Lord. And this is what will prove it to you.
you will find a baby wrapped in clothes and lying in a manger. O, ito pa nakasulat sa aklat ng Mateo ay 1:11. Ito Matthew 7 let's go to Matthew. Oh, yeah, Isaiah. Ito pa. Sa Isaiah nakasulat naman. Ayan. Babasahin ko na lang ito. Suddenly a great army of heaven's angels appeared with the angels singing praises to God. Di ba may mga anghel sa kanilang kinanta? Glory to God in the highest heaven and peace on earth. Nagkaroon ng peace sa earth. Sa weary world rejoicing, nagkaroon ng peace on earth. Di ba? Yan ang kanilang mga sinasabi pag Christmas. Peace on earth. Yan ay biblical. Basahin po ninyo sa Biblia. Ang sabi, peace on earth, doon sa Luke chapter 2 verse 14. Ngayon, dito naman sa 7:14 ng Isaiah, ang sabi rito, as you see on the screen, therefore the Lord himself will give you a sign. Listen carefully. The virgin, yun ay si Mary, will conceive and give birth to a son, and she will call his name Emmanuel, God with us. Matthew 1:23. Let's go to Matthew 1:23. It says here in English Bible, yung binasa kasi natin, Isaiah 7:14 is a prophecy about the birth of our Lord Yahushua and the virgin which was fulfilled to Mary, the mother of our Lord Yahushua, the Christ, and the fulfillment is written in Matthew 1:23. Look, the virgin will conceive a child, she will give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God is with us. So, may mga bahagi doon sa Holy Night, Silent Night na kinakanta nila na sa caroling nila tuwing Christmas. Hindi naman po unbiblical. Ang ibang mga nakasulat na lyrics doon, biblical talaga eh. Ba't natin pupulaan? Dahil sa ang nagturo iba? Paano kaya kung ang nagturo ay Iglesia ni Cristo? Katulad ng talaan, kahit wala sa Biblia, paniniwalaan ng miyembro yun. Pasensya na kayo, taglamig dito. Kaya inuubo-ubo tayo. Di ba? Paniniwalaan yun. Kasi ang nagturo kasi hindi subo eh. Pero pagka kami nagturo, kahit na wala sa Biblia, paniniwalaan ng miyembro eh. Mga kapatid, gumising naman na tayo. Huwag tayong maging pulaera. Huwag tayong maghuhusga sa ating kapwa. Hindi natin papel po yun. Ang may karapatang humusga ay ang ating Panginoon Diyos. At sa ngayon, ibinigay niya po yung paghatol na yan sa kanyang bugtong na anak. Di po ba? Ano pa ang batayan ng iba tungkol sa kapanganakan ng Kristo? Next slide. Ito pa. Mateo 2:9-11. Ganitong ating mababasa. Pagkatapos, sa English ko nababasahin ha. After the wise men heard the king, they left. They saw the same star they had seen in the east, and they followed it. The star went before them until it stopped above the place where the child was born. They were very happy and excited to see the star. The wise men came to the house where the child was with his mother, Mary. They bowed down and worshiped him. Ito ang hindi dapat gawin, worship him. Sapagat kung ang baby pa ang Kristo na, kung malaki na ang Kristo no, sasawayin niya, huwag niyo akong sambahin. Baby pa, sinamba nila. Pero hindi dapat sa amin. They bowed down and worship him. And they opened the boxes of gifts they had brought for him. They gave him treasures of gold, frankincense, and myrrh. Kaya atong tatlong magay, ang tatlong taong ito na galing sa iba't ibang lugar, may dalang gifts. Sa Katoliko, sa ibang reliyong nagsisilibrate ng Christmas, nagbibigay ng gifts. Bawal ba yun? Nang ipanganak ang Kristo nagbigay ng gifts Kahit na hindi nyo, sabi nga siguro, kung kahit na hindi birthday, kahit na walang selebrasyon, kung gusto mong bigyan ng gift yung isang tao, walang nalalabag doon. Ang Kristo nga, binigyan ng gifts ng tatlong magay, mago. Di ba, mga kapatid? Pero, yung aksyon nila na lumuhod at sumamba, tayo po ay mababasa ba yun? Teka muna, ito basahin natin. Let us go to Philippians 2:10-11. Ito po nakasulat. Ayan, sa Tagalog. Ayan nakasulat. Ito po ang ating mababasa. Upang lahat ng nasa langit,
that at the name of Yahushua, every knee should bow in heaven and on earth, under the earth, and every tongue declare that Yahushua, the Christ, is Lord, to the glory of God the Father. Kneeling before Christ can be a profound act of reverence. Yan ay isang malalim na pagkilala ng paggalang. Bakit paggalang? Sino ba dapat lang sambahin? Next slide. 4.8. Next slide. Ito nakasulat. Ayan. Pero sumagot si Yahushua, sinasabi sa kasulatan, sambahin mo ang Panginoon Diyos at siya lang ang dapat mong paglingkuran. Sa Ingles, ang sabi, Yahushua replied to him, ito kausap niya ang si Satanas, tinutukso siya. Lahat ng ibibigay ko sa iyo kung lulod ka at sasamba ka sa akin. Ang sabi ng Kristo, it is written and forever remains written, you shall worship the Yahuwah, your God, and serve only Him. Ang dapat sambahin ay si Yahuwah lang. Yahuwah, hindi si Yahushua. Ang ginawa nga ng tatlong mago, lumod at sumambay. Kaya sabi ko nga, kung malaki na, baby pa ang Kristo na. Kaya hindi niya masaway-saway. Sapagkat ang sabi ng Kristo kay Satanas, noong tinutukso ang Kristo, sumamba ka sa akin. Ibibigay ko lahat ng yan sa'yo. Ang sabi ng Kristo, ang Panginoon Diyos, siya lang ang dapat mong paglingkuran. Siya lang ang dapat nating sambahin. Kaya ano yung po pagluhod? Show of respect. Pagalang. Malalim na pagrespeto. Kaya sa atin, sa Iglesia ni Yahushua, sa kahal ni Yahushua, ang ating sinasamba, ang sinasamba din ng ating Panginoong Yahushua, sino? Ang Panginoon Diyos na si Yahuwah. Mga kapatid, kaya ang giving ng gifts, hindi bawal yun. May magbibigay ng gift sa inyo, tanggapin nyo. Na taong Christmas, tanggapin nyo. Wala namang masama ron Di ba? Kaso ang Christmas nila associated sa paganismo. Hindi yon ang dahilan kaya natin tinanggap. Tinatanggap ko yung gifts mo dahil sa ako'y kumikilala. December 25, tinanganak ang Kristo. Aba, tinatanggap ko yan sapagkat binigay mo. Ganun lang po yun. Di ba? Labag ba sa kalooban ng Diyos na tayo po ay magbigay ng gift sa isa't isa? Next slide. Basahin natin ito. Pasulat sa aklat po ng Santiago. Ito nakasulat, mga kapatid. Next slide. Kaya huwag kayong magpadaya, mga minamahal kong kapatid, lahat ng mabubutit angkop na kaloob ay nanggagaling sa Diyos, na siyang lumikha ng mga bagay sa langit, nagbibigay liwanag, kahit pabago-bago at paiba-ibang anyo ng anino ng mga ito, ang Diyos ay hindi nababago. Ayun, ang Diyos ay hindi nagbabago. Ibig sabihin, ang sabi rito, sa English, my dear brothers and sisters, don't be fooled about this. Everything good comes from God. Every perfect gift is from Him. Kaya, mga kapatid tayo, tumasampalataya tayo, na bago pa tayo po makarating sa ganitong kalagayan, pinili na tayo ng Diyos bago pa tayo naging Iglesia ni Yahushua. O di ho ba? Sapagkat nababasa ng Diyos ang mula sa wakas, mula sa pasimula, hanggang sa wakas Ang wakas, nakikita ng Diyos. Alam niya kung sinong maninindigan sa panig niya sa dinami-dami ng mga tao. Ano katunayan niya? Next slide. Efeso 1:10. Ganito nakasulat. 11. Ito po. Ginagawa ng Diyos ang lahat ng bagay ayon sa plano niya at kaloob at ayon sa mga plano niya noon pang-una. Pinili niya kami para maging Kanya sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo o sa Kristo. O kita ninyo? Kaya ang Diyos talaga nagbigay ng magandang regalo. Ang Kristong iniregalo niya. Para kanino? Para sa mga taong sa pulmula, pinili na niya para maging kaisa ng Kristo. Kaya tayo, bago tayo pinanganak, alam na ng Diyos kung para tayo kanino? Sa Kristo. Alam na rin ng Diyos kung sino yung mga sa Kristo daw, pero in the end, hihiwalay naman sa Kristo. Susunod sa leader na tao. Di ba? Totoo yun. Harapin natin na totoo, mga kapatid. Yun naman ang talagang totoo. Ngayon, ano ang idiniklara ng Panginoon Diyos sa sangkatauhan noong matupad na nang ang Kristo ay pinanganak at siya'y dumating na sa yugtong nangangaral na. Next slide. Ito po ang nakasulat, mga kapatid. Aklat ng Mateo 1:20. Habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon at nagsabi, Jose, na mula sa angkan ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria dahil ang pagbubuntis niya'y sa pamamagitan ng banal na espiritu. Ito'y tagpo kasi
ng plano nitong si Jose. Hindi naman niya kasi sinipingan si Maria, kaya nga Virgin Mary, pero nabuntis. Abay, gusto niyang takasan. Nagsugo ang Diyos ng anghel. Ang sabi ng anghel sa kanya, Jose, ha? Ang sabi, wag mong hihiwalayan yan. Itong si Maria. Bakit? Sapagkat ang dahilan ng pagbubuntis niya sa pamamagitan ng banal na espiritu. Kaya nga, gaya ng ating nabasa na, ang itatawag sa kanya ay pangalang Yahushua. Bakit? Nasa Biblia ba yun yung pangalang Yahushua? Sa Mateo 1:24, sa Sefer Bible, ang sabi, and he shall bring forth a son, and he shall call his name Yahushua, for he shall save his people from their sins. Sa makatuwid, yung Yahushua, mababasa sa Biblia. Sefer Bible, bumili kayo niyan. Nandyan nakasulat, letra por letra, Yahushua. Bakit po mahalaga ang pangalang Yahushua? At yan ang ibinigay ng Diyos na pangalan noon. Isugo ng Diyos kay Jose. Ang ipapangalan mo sa ipanganganak ng asawa mong si Maria, huwag mong hihiwalayin yan. Kapag yan ay bunga ng Espiritu Santo, yan ang magiging tagapagligtas. Ang ipapangalan mo ay Yahushua, sapagkat siyang magliligtas ng kanyang bayan. Ano ba? Saan ba galing yung Yahushua? Yan po, sa ibaba. Yahushua, yan po'y pinagsamang pangalan ng Diyos at Yahshua. Yahuwah at Yahshua, ayon sa Strong's Hebrew, ay pag pinagdugtong niyo po yan, pinagsama niyo, Yahuwah at Yahushua, Yahushua, I am He who saved. Yan ang kahulugan niyan. I am He who saves. Ako ang siyang tagapagligtas o magliligtas. Kaya importante na itong ating ginagawang pag-aaral, maintindihan natin. Huwag nating tingnan ng oras. Nako, mahaba na naman ang teksto. Di baling mahaba. Basta tayo natututo, mga kapatid. O, naunawaan na natin ngayon. Kaya huwag tayo maging judgmental. Mahalin natin, igalang pa rin natin. Kahit nagsiselebrate sila ng 25th bilang kapanganakan ng Kristo. Hindi natin tayo kaisa doon. Pero masaya tayo sapagkat kahit paano na ipangaral nila ang Kristo pinanganak. Ang masama, hindi nila pinangaral. Yung Kristo hindi pinangaral. Yun ang tututulan natin. Pero pinangaral nilang ang Kristo pinanganak. Lamang binigyan ng petsa na hindi naman sila nagkasala, ito mga Katoliko ngayon, kundi si Constantino na emperador noon, una. Dahil sa kapangyarihan, ikinalat niya yung maling doktrina. Hanggang ngayon, kalat na kalat yan. Well celebrated. Yung paganism na yan. Hindi tayo kaisa doon. Pero, hindi natin sila hinahatulan, mga kapatid. Gaano kahalaga ang pangalang Yahushua? Next slide. Ito ho nakasulat. 17 nandyan. Ayan. Ngayon, babalik na ako sa iyo. Sa iyo at hindi ako mananatili rito sa mundo. Pero sila, ang tinutukoy ng Kristo, yung kahal, iglesia, mga taong, mga tagasunod niya, mananatili pa sa mundo. Banal na Ama, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihang ibinigay mo sa akin upang sila ay maging isang katulad natin. Si Yahushua ang tinutukoy na bato sa talatang ito ng kasulatan. Ang bato na itinakwil ninyong mga tagapagturo o tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong pundasyon. Walang sino man sa mundong ito ang makapagliligtas sa atin, kundi si Yahushua lamang, upang lahat ng nasa langit at lupa at nasa ilalim ng lupa ay luluhod sa pagsamba sa Kanya. Hindi nga pagsambang pagluhod yan. Sapagkat ang dapat sambahin, sabi ng Kristo, ang Ama lang ang dapat sambahin. Ang pagluhod yan ay pagrespeto, malalim na paggalang sa ating Panginoong Yahushua at kikilalanin ng lahat na si Yahushua Kristo, Panginoon sa ikapupuri ng Diyos Ama. Kaya yan po, hindi na kailangan ng eksplikasyon dyan, mga kapatid. O gaano kahalaga ang pangalan ng Kristo? Yan na po. Sabi nga para sa kaligtasan ng lahat ng mga tao. Ngayon nang magturo si Apostol Pablo kay Timoteo tungkol sa Kristo, ano ang kanyang ipinangaral itinuro niya kay Timoteo na dapat din nating madinig. Next slide. Ganito nakasulat. Timothy. Sa Timothy 2:8-11, alalahanin mo ang magandang balita tungkol kay Yahushua Kristo na nabuhay mula sa mga patay at nagmula sa angkan ni David. Ito ang ipinangangaral ko na siyang dahilan ng paghihirap ko hanggang sa ikadena ko na parang isang kriminal. Yan ang naranasan ni Pablo. Sabi niya kay Timoteo, pero hindi nakakadinahan ng salita ng Diyos. Sabi ni Pablo,
nakadinahan nila ako. Pero hindi pwedeng kadinahan ang salita ng Diyos. Dahil dito tinitis kong lahat ng paghihirap alang-alang sa mga pinili ng Diyos, alang-alang sa iglesia, sa mga taong sumasampalatay sa Kristo, para makamtan din nilang kaligtasan na kay Kristo, sa Kristo Yahushua, at ang buhay na walang hanggan. Totoo ang kasabihang, kung namatay tayong kasama niya, mabubuhay din tayong kasama niya. Yan ang itinuro ni Pablo kay Timoteo. Hindi pwedeng kadinahan ng salita ng Diyos. Ako pwede. Pagkat ang kaligtasan ay nasa Kristo. Ang sabi, kung namatay tayong kasama niya o ng Kristo, mabubuhay din tayong kasama niya. Dahil sa ating pagkakaugnay kay Adan, may kamatayan ng katawang ito. Pero dahil sa ating pagkakaugnay sa pangalawang Adan, alalaong baga kay Yahushua, mabubuhay ito. Kung paano ang Kristo'y pinatay, binuhay na maguli. Ang mga kay Yahushua din ay ganun din. Kaya mahalaga na tayo kaisa ng Kristo. Kaisa sa atin po na pananalig na mahalaga ang kanyang pangalan. Di po ba? Kaya itong dapat nating ipalaganap. Ang pangalang Yahushua, huwag ikahiya. Kahit saan tayo nandoon, sabihin natin, ang pangalan ng Diyos, Yahuwah. Ang pangalan ng tagapagligtas, Yahushua. Bakit? Sapagat ang pangalang Yahuwah ay nasa pangalang Yahushua. 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 Kaya huwag natin ikahiya yan. Ako sa courthouse na pinagtatrabaho ko, sinasabi ko yan. I'm sorry to tell you that I don't want to believe that the name of the begotten Son is Jesus, because first of all, in the Hebrew alphabet, there's no letter J. Also, he's not, the name of God is not Jehovah, because in the alphabet of Hebrew, there is no letter V as in victory. Sinasabi ko sa kanila yon. Bakit? Yun ang totoo eh. O, diba? Maaaring sabi niya, totoo sa inyo, pero sa amin hindi totoo. Ay, ano sa inyo ang totoo? Diba? Yan ang tanong. Jesus, walang pangalang Jesus sa Biblia. Ang Jesus na yan, walang letter J. Ang Kristo hindi naman Spanish. Ang Kristo hindi Latino para tawagin mong Jesus. Yahushua. Sapagkat ang pangalan ng Diyos nasa Kanya. Yahuwah, Yahushua. Ano turo ng ating Panginoong Yahushua kay Pablo nang siya'y tawagin sa daan ng Damascus? Next slide. Ito nakasulat mga kapatid. Aklat ng mga gawa. Para imulat mong kanilang mata at dalhin sila mula sa kadiliman papunta sa liwanag at mula sa kapangyarihan ni Satanas papunta sa Diyos, at sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya sa akin, patatawarin sila sa kanilang mga kasalanan at mapapabilang na sila sa mga taong itinuring ng Diyos na Kanya. Kaya kapag ikaw, katulad ni Pablo, nasa daan siya ng Damascus para ipagpatuloy niya yung sanction na order ng mga pinuno ng mga Hudyo noon laban kay Kristo, patayin ang mga tagasunod niya. Doon siya tinawag para ang wika, imulat mo ang mga mata ng mga taong ito mula sa kadiliman papunta sa liwanag, mula sa kapangyarihan ni Satanas papunta sa Diyos, sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya sa akin, sabi ng Kristo. Kaya mahalaga, pananampalataya sa Kristo, pananampalatayang may gawa. Ano yung gagawin natin? Yung gusto ng Kristo. Do you want to be my disciple? Okay, deny yourself. Take up your cross and follow me. Sa pamamagitan ng pagsunod natin sa Kanya, ituturing tayo ng Diyos na Kanya. Sa ibang talata ng Biblia, ituturing tayong anak tayo, mga anak na lalaki at babae ng Diyos. Diba? Mga anak tayo ng Diyos. Anak tayo na lalaki at babae. Napakahalaga po nun. Sapagkat kung mga anak, tagapagmana, ayon sa Efeso. Ngayon, mga kapatid, anong ibig ng Diyos na dapat nating maalaala sa kanyang bigatin son, sa kanyang anak, sa ating Panginoong Yahushua? Ito, next slide. 3:16-18, aklat na sinulat po ni Juan. Ganito po ang ating mababasa, mga kapatid. Ating pong pagtiyagang basahin ito. Sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanglibutan. Ganon ang pag-ibig ng Diyos sa tao sa buong sanglibutan. Sapagkat ang Kristo'y namatay, hindi lang para sa maalagad. Namatay siya para sa lahat. Sino yung lahat? Lahat ng sasampalataya. Lahat ng ididinay ang sarili. Sasampalataya sa tamang aral.
susunod sa aral ng Kristo, saang lugar ka man nandoon. Kaya nga pagdating ng araw ng kaligtasan pag binasa niyo ang aklat ng Apokalipsis, nakita ko ang mga tao sa iba't ibang lahi, iba't ibang mga bansa. Marami. Di ba? Tama sabi ng Biblia. Sapagat ganitong pag-ibig ng Diyos sa mga tao, sa sanglibutan. Hindi sa isang grupo lang na magkiklaim silang kami lang ligtas. No. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Yan ang pinakamahalagang gift na ibinigay sa atin ng Diyos. Yung pagbibigay niya sa atin ng kanyang bugtong na anak. Ano layunin? Upang ang sino ang sumasampalatay sa kanya, hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang kanyang anak dito sa mundo upang hatulan ng parusa ang mga tao, kundi upang iligtas sila. Ang sumasampalatay sa kanya hindi hahatulan ng kaparusahan. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na dahil hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Yan ang gusto ng Diyos. Paraan ng pag-aalaala sa kanyang bugtong na anak. Sinugo niya sapagkat siya ang paraan ng Diyos para tayo po ay makarating sa piling ng Diyos. Maligtas pagdating ng panahon. Isipin na lang natin, mga kapatid, pagdating ng Kristo sa alapaap, napakaliwanag na kaluwalhatian yan. Mga kapatid, para sa panig ng mga makakasama sa rapture o unang pagkabuhay. Pagdating na niya bilang ikalawa, makakasama ang mga raptured na mga kayahusya, bababa. Napakaliwanag. Ang kaluwalhatian ng Diyos, tatanglaw sa buong sanglibutan. Bababa. At dito, maghahari ang kanyang bugtong na anak sa lupa. Magkaraan ng marami pang mga pangyayari. Millennial Kingdom. At diyan siya maghahari ng buong kapangyarihan at buong kapayapaan ang maghahari sapagkat ang maghahari na ay ang bugtong na anak ng Diyos. Sa ating pinag-aralang ito, naisip ko tuloy na yung palang ating mga sinasabi noon, tayo po, nung tayo nasa Iglesia ni Cristo pa, tayo pala noon ay makitid ang pag-iisip. Huwag po, alisin na natin ngayon yan sapagkat tayo po ay mga tao. Nakaparis na mga Bereano, open-minded na tayo. Hindi tayo humahatol, hindi tayo humuhusga. Manapa ipinapanalangin natin ang mga tao na sana dumating din sa yugto sa buhay nila, mabuksan ang isipan nila, yakapin ang tama, yakapin ang tamang aral para sa kaluwalhatian ng Ama, yakapin ang tamang doktrina para matalikuran ang kamalian na yan ay lumalarawan sa kadiliman at ay mapapunta sa kapangyarihan ng Diyos na yun ay larawan ng kaliwanagan. Basbasan tayo ng Ama, tumayo kayo at tayo po ay magpapasalamat sa Ama. Ama namin Diyos, Yahuwah na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa pag-aaral na pinayagang mong maisagawa namin ngayon. Naliwanagan namin ang tungkol sa Kapaskuhan na sinisilibra ng maraming tao sa buong mundo. Ngayon, naintindihan namin, wala pala kaming karapatang hatulan sila. Hindi namin dapat sila na pulaan o saktan ang kalooban nila. Hindi po. Wala kaming karapatan na gawin yun. Ang aming pulang ay aming hinihiling sa iyo na sana po dagdagan mo kami ng pananampalataya ng kaisipang bukas para magamit namin sa aming pong pagsisiyasat, sa pakikinig sa mga aral mo, sa pagbabasa upang aming matuntun sa tulong at awa ng Espiritu Santo ang katotohanan na dapat malaman namin, malirip namin na ito po ang mahalaga na maunawaan para ang aming natitirang buhay ay aming maisilbi sa iyo ng kalugod-lugod, maluluwalhati ka at mabibigyan ka namin ng kapurihan. Aman Diyos, aming ipinapanalangin ang buong sangkatauhan, lalo na ngayon, napakagulo na ng mundo, napakasama na ng mga pangyayari. Aman Diyos, ito'y palatandaan, hindi na magluluwat, hindi na magtatagal. Susugo mo na yung bugtong na anak
para sa kanyang kahal, para sa kanyang iglesia. Sasalubong sa kanya sa alabhap. Bago dumating yon, darating muna ang matitinding kapigatian. Ama, yon ang kalagim-lagim na mga pagtagpo na darating sa darating na panahon. Sana huwag makabilang doon ang aming mga mahal sa buhay, mga kaibigan. Maawa ka po sa kanila. Tulungan mo po sila na magsiyasat din, magbukas ng pag-iisip para bago mahuli ang lahat, sila po ay makarating sa pagkaunawa. Purihin ka, Ama. Niluluwalhati namin. Salamat po, Yahuwah Aba, na aming pong Diyos. Tungkulin naming ipalaganap ang dahilan ng iyong pagsusugo sa iyong bugtong na anak. Ito'y para sa kaligtasan ng mga tao. Hindi lamang ng ilang grupo, kundi ng lahat ng mga tao hanggat maari sa buong sangkatauhan. Umaasa kami, tinanggap mo ang aming pasasalamat sa iyong kapurihan, sa iyong kaluguran. Ang lahat ay dalangin namin sa ngalan ng iyong anak, Panginoong Yahushua HaMashiach. Amen. Ang biyayang pagliligtas ng ating Panginoong Yahushua, ang pag-ibig ng Diyos na si Yahuwah, at ang patuloy na paikilakip ng Espiritu Santo, nawang sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Pasensya kayo, nagkaroon tayo ng konting problema sa ating koneksyon. Ganun pa man, tayo po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon Diyos sapagkat tayo po ay nakaraos sa ating pagsamba at nawa tayo patnubayan ng Ama sa patuloy natin paglalakbay sa mundong ito. Hanggang diyan po tayo natatapos, mga kapatid.